Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Naniniwala ba kayo na may tao nang nakapasok sa kaharian ng mga engkanto nang hindi nangyari sa panaginip? Kung wala pa, para sa inyo ang kwentong ito. Ako si Caballero at ito ang aking ikawalong kwento. Karanasan ito ni Lolo Paing. Nangyari sa kabundukan ng Mindanao, dekada 50, noong mga panahong binata pa lang siya. Nakatira sila sa paanan ng bundok, sa isang munting nayon na magkakalayo ang agwat ng bahay sa isa't isa. Tahimik, walang kuryente, kaya naman sobrang payapa. Ang lolo ni Paing ay may kaalaman sa panggagamot, pero hindi katulad sa iba na mga bihasa talaga. Kumbaga, mababa lang ang kaalaman nito. Hindi siya gumagawa ng mga ginagawa ng ibang manggagamot tulad ng matinding kumbate kapag nakaengkwentro ng mga malakas na mangkukulam. Sa lolo ni Paing, simple lang. Inaalis lang yung mga nilalagay ng mangkukulam sa mga pasyente nito. Hindi man tanyag, ngunit nakakagaling din naman ng mga sakit. Kaya si Paing hangang-hanga sa abilidad ng kanyang lolo. Malimit niyang sinasabi sa kanyang sarili, magiging katulad siya ng kanyang lolo balang araw na maging isang manggagamot upang makatulong sa mga tao sa nayon. Mabait si Paing. Walang araw na hindi ito magpunta sa gubat upang manguha ng mga kahoy panggatong, mag-igib ng tubig sa batis at manghuli ng isda sa sapa. May mga pagkakataon na tumatambay siya sa may batis at nagsasalitang mag-isa roon ukol sa abilidad ng kanyang lolo. Gusto kong maging katulad ni lolo. Sana mabiyayaan din ako ng karunungan para makatulong sa mga tao sa amin. Isang araw, habang pinapalakol niya ang isang malaking puno ng kahoy, hinati-hati sa ilang piraso dahil hindi pwedeng hakwatin ng buo kasi nga mabigat yon. Paglingon niya sa unahan, may namataan siyang isang babaeng maganda, nakasuot ng kulay puting damit, nakatayo at nakatingin nakaharap sa kanya. Mahaba ang kulay putiring buhok nito. Napakalinis daw ng damit ng babae. Merong suot na hairband sa buhok, kulay ginto ang kulay, at nagliliwanag kapag matamaan ng sinag ng araw. Nagtaka si Paing dahil unang beses niyang makakita ng magandang babae sa gubat. Unang sumagi sa kanyang isipan, paano nakarating ang babae sa lugar at napakalinis pa ng kasuotan. Matamis ang ngiti nito sa kanya. Yun bang kung nakakapagsalita lang ang mata, parang nakikipagkaibigan daw sa kanya. Maya-maya tumalikod ang babae at naglakad papunta sa batis. Nang minsang lumingon ulit sa kanya at ngumiti, sinundan ito ni Paing. Nararamdaman niya kasing gusto talagang makipagkaibigan. At isa pa, humanga siya sa kagandahan nito. Kahit na distansya siya mula sa babaeng sinusundan, kitang-kita niyang nakapaalamang ito. Yung mga paa naman, sobrang linis din na akala mo hindi nadudumihan. Pagdating sa may batis kasi pababa na ang banda na yon, nawala sa paningin ni Paing ang babae. Sa isip niya, baka naligo sa tubig, kaya dahan-dahan siyang bumaba. Ngunit pagdating doon, hindi na niya nakita. Sa di malamang dahilan ay bigla na lamang nawala ang babae na yon. Nakatayong may pagtataka si Paing at napakamot na lamang sa ulo. Nasaan na kaya yun? Nang mga sandaling yon ay nakaramdam siya ng kakaiba, kaya sumagi sa isip niya na hindi ordinaryong babae ang kanyang nakita,
kundi maaaring isang engkanto. Sana lang daw ay hindi dahil balak niyang ligawan ito. Ganun pa man, hindi natakot si Paeng sa kanyang mga kung ano-anong iniisip kasi napakaganda daw talaga ng babae na yon. Tingin niya ay hindi naman masama kung engkanto man dahil kung masama dapat ay sinaktan na siya, di ba? Kaya hindi talaga siya natakot noon at sa halip nais niya pa itong makilala. Simula nun ay araw-araw na siya sa batis. Madalas niyang nakikita ang babae tuwing alas 2 at alas 3 ng hapon. Sa umpisa ay hindi niya nakakausap dahil pumupunta agad ito sa batis. Sa tuwing susundan niya at pagdating doon ay bigla namang nawawala. Hanggang sa isang araw pa, hinintay niya ang babae at nagsasalita si Paeng na mag-isa. Ang sabi niya, "Ako si Paeng. Nais kitang makilala kung sino ka. Magandang dalaga. Pwede ba kitang maging kaibigan?" Gulat na gulat siya matapos magsalita dahil bigla na lang itong sumulpot sa kaniyang likuran. "Ikinagagalak kong makilala ka, Paeng. Ako nga pala si Nika." "Ay, nandyan ka pala. Pasensya ka na, nagulat ako. Ikinagagalak ko ring makilala ka, Nika." Simula noon, naging magkaibigan ang dalawa. Araw-araw nagkakausap at kapag tatanungin ni Paeng kung taga saan, ang sagot sa kanya ng babae, taga roon lang sa gubat. "May tanong ako, Nika." "Sige, magtanong ka." "Bakit bigla-bigla ka na lang nawawala?" "Ah, yun ba? Wala lang, nagtatago lang." "Ganun ba? Grabe ka naman magtatago talaga. Hindi kita mahanap eh." Ngumiti lang ang babae kay Paeng na ayon pa sa kanya, sobrang ganda raw talaga ng hitsura. Kaya nasabi niyang walang lalaki na hindi magkakagusto dito, lalo na sa hitsura nito. Kaya ang swerte-swerte niya raw nakilala niya si Nika. Araw-araw silang nagkakausap noon hanggang sa nahulog ang loob ni Paeng sa babae. Ngunit hindi niya magawang sabihin dito ang tunay na nararamdaman buhat ng nauunahan siya ng hiya. Kaya hayon, sa tuwing magkikita sila hanggang kwentuhan lang ang dalawa. Dumating sa punto na inaya si Paeng ng babae na sumama sa bahay nito. Nagdadalawang isip siya noon dahil baka hindi na makauwi kaya hindi rin siya sumama sa dalaga sa umpisa. Ang tatay niya naman, dahil sa pagtataka, minsan itong nagtanong kung bakit naglalagi sa gubat ang anak na wala namang ginagawa. Dito na nagkwento si Paeng sa tatay niya tungkol sa naging kaibigan nitong magandang babae na nakilala niya sa gubat. Yun ang dahilan kung bakit ito naglalagi roon. "O talaga anak?" "Opo tay. Sabi pa nga ni Nika, sama daw ako sa kanila, meron daw po siyang ibibigay." "Ano naman yun?" "Hindi ko nga alam pa eh." Narinig ang usapan ng mag-ama ng lolo kung kaya lumapit ito at nagtanong kay Paeng. "Mukhang nagkakaroon na ng kasintahan ang apo ko ah. Ipakilala mo nga yan sa amin ang babae, Paeng." "Si Nika po, lolo. Nakilala ko lang sa batis." "Ha? Sa batis? Doon sa gubat?" "Opo, lolo." Sa sinabi nito, naghinala agad ang lolo ni Paeng na baka engkanto ang nakilala niyang babae sa gubat kung kaya pinaalalahanan siya na mag-ingat. Inabisuhan na kahit anong mangyari ay wag na wag kakain ng mga pagkaing ibibigay sa kanya. "Bakit naman magkaroon ng babae roon wala namang nakatira?" Tinatanong ko nga po siya, lolo eh. Ang problema, hindi niya sinasabi kung taga saan talaga siya. Ang lagi niya lang sinasagot taga-gubat lang daw po sila." "Nako, hindi tao yan. Paano mo naging kaibigan yon?
Mabait ba naman? Nako, mabait po lolo. Katunayan, inaya niya akong sumama sa kanila eh. May bibigay daw po. Ala, oy huwag ka nang bumalik doon, apo oy. Hindi yun tao, engkanto talaga yun. Eh, paanong hindi bumalik? Doon tayo kumukuha ng tubig. Ay oo nga pala no. At saka lo, tao naman po talaga siya. Ang ganda-ganda nga po ni Mikay. Ang may papayo ko lang sa'yo, hindi naman kaya nananakit yan. Huwag ka na lang kakain sa kahit na anong pagkain ibibigay niya. Bakit naman po lolo? Ay baka hindi ka na makauwi pag engkanto yan. Sumang-ayon naman si Paeng sa bilin ng kanyang lolo. Samantala, patuloy pa rin siya sa pakikipag-usap sa dalagang sinasabi nito sa batis. At nang minsang sinundan siya ng tatay, nakita nitong nakaupo sa bato si Paeng malapit sa tubig. Nagsasalita na mag-isa na para bang may kinakausap. Ngunit wala namang nakikita ang tatay niya na kung sinong kinakausap nito, kung kaya medyo naghinala pa na nababaliw na si Paeng. At nang lapitan niya na nga ito, nagulat pa ang binata sa tatay at nang tanungin na, sagot nito umalis na raw ang kaibigan niyang si Nika nang wala pang 10 minuto. Ibig sabihin, paparating pa lang ang tatay ni Paeng sa batis ay umalis na yung babae kaya hindi naabutan. At kaya raw siya nagsasalitang mag-isa ay dahil alam niyang maririnig siya ng kaibigan. O tara na Paeng, hapon na. Umuwi na ang mag-ama. Maayos naman si Paeng kausapin. Hindi nagbago ang kilos maliban sa paglalagi nito sa may batis. Kaya nasabi rin ng kanyang ama, mabait na engkanto ang babaeng naging kaibigan nito. Lumipas ang ilang araw. Dumating na ang oras ng pagbisita ng magkaibigan sa bahay nila Nika. Mula sa batis, naglakad sila sa mga kakahuyan at habang binabaybay ang masukal na bahagi, ilang sandali lang ay nagbago ang hitsura ng paligid. Una ay nagkaroon ng malalaking punong kahoy sa palibot at mga bulaklak na sari-sari ang kulay at marami ring paru-paro na nagliliparan. Palipat-lipat ang mga ito sa iba't ibang makukulay na bulaklak. Di nagtagal ay nakarating ang dalawa sa isang lugar na pagkakalarawan pa ni Paeng ay parang mga ginto ang kulay. Malalaki ang gusali na para talagang isang kaharian. Sa puntong yon, napahinto ang binata at nagtanong sa dalaga. Nasaan na ba tayo? Bakit may ganito sa gubat? Dito ang lugar namin, Paeng. Tara, diretso lang. Malapit na tayo sa bahay ko. Sige, tara. Dumiretso na ang dalawa habang nagkakausap. Maraming tanong si Paeng noon na mga katanungang halatang may pag-aalala, pero sinabihan siya ng kaibigan na ang desisyon ni Paeng ay nagbabase pa rin sa kanya. Walang pipigil sa kung anuman ang nais niya. Di nagtagal noon. Dito na tayo, Paeng. Halika. Pasok ka sa bahay ko. Napakalaki at napakaganda ng bahay ng babae. Diretso siyang dinala sa kusina at takang-taka si Paeng dahil may nakahanda ng pagkain sa mesa. Gayong dalawa lang naman silang nandudoon. Marami, iba-iba at masasarap kung titignan. Naaamoy din niya at nakakagutom daw talaga. Sa gubat pa lang, kung saan nag-iba ang anyo ng kapaligiran, batid na ni Paeng, kumpirmado na tama ang kanyang lolo. Tunay ngang engkanto ang babaeng nakilala niya sa gubat. Pero hindi siya natakot noon dahil alam niyang mabait ang kaibigang ito. Gusto mo ba sa lugar namin, Paeng? Oo naman. Gusto mo bang tumira rito? Iyon lang ang hindi pwede, Nika. Bakit naman? Hindi ako papayagan nila mama at papa, lalo na si lolo. Naiintindihan kita, kaibigan kong Paeng.
Alam kong nagugutom ka na. Kumain ka muna. Sige na. Hindi Nika. Busog ako. O sige. Ikaw ang bahala. Nasa sa iyo ang mga pagdidesisyon. Alam mo bang alam ko ang nasa puso mo, Paeng? Ang alin? Alam ko rin na nais mong maging katulad ng iyong lolo. Tulad ng aking pangako sa iyo, may ibibigay ako. Sana, huwag mong gamitin sa masama. Huwag kang masilaw sa pera. Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang ibibigay mo? Halika, sundan mo ako. Dinala si Paeng sa isang silid at doon, kinuha ng babae ang mga bagay na nakabalot sa puting tela sa altar nitong gawa sa ginto. Eto Paeng, ipagkakaloob ko yan sa iyo at gamitin mo sa tama. Lahat ng mga kakailanganing gawin ay ituturo ko sa iyo. Ano ito, Nika? Mga gamit na makakatulong sa panggagamot. Gusto mong maging katulad ng lolo mo, di ba? At nakikita kong mabuti kang tao kaya sa iyo ko ipagkakaloob ang lahat ng yan. Ikaw ang magiging pinakamalakas na manggagamot sa ating lugar. Talaga, Nika? Oo, kaibigan kong Paeng. Pero kinakailangan mo pa ang aking mga gabay. Tawagin mo lang ako sa batis. Darating ako. Salamat, Nika. Salamat. Walang anuman Paeng. Marapat na ikaw ang tumanggap niyan. At gaya ng sabi ko sa iyo kanina, nagkakaroon ka ng paghanga sa akin dahil sa nakikita mong panlabas ko na kaanyuan. Bago ka uuwi, ipapakita ko muna sa iyo ngayon ang tunay ko na anyo. Matapos magsalita ng babae, dahan-dahan na nagbago ang anyo ng dalaga. Nabatay sa salaysay ni Paeng, labis itong nakakatakot. Ngunit hindi ibig sabihin dahil lang pangit ang hitsura at nakakatakot ang panlabas na anyo, nakakapanindig balahibo ay sakop na ng dilim. Ayon sa engkantada, lahat daw sila pati na mga anghel na nasa lupa ay hindi mukhang tao at magaganda gaya ng nasa isip ng mga tao. Nagwawangis tao lamang daw sila upang hindi katakutan ng mga taong nais nilang handugan ng gantimpala. Ayon sa kwento, parang ibon daw ang hitsura ng engkantada na kanyang nakilala. Hindi niya masabi kung anong klase, basta mukhang ibon daw ang ulo. Yung balat ay mabalahibo na kahalintulad din sa ibon at iba ang kamay at paa. Kumbaga, parang halimaw daw talaga. Matapos maipakita ang tunay na anyo, bumalik agad sa anyong tao si Nika at sabay silang bumalik sa batis. Si Paeng naman matapos nun, halos hindi makapagsalita sa gulat. Hindi niya inakala na ganun kapangit ang kanyang makikita. Halos hindi siya makapaniwala pagdating sa bahay nila dahil kung tutuusin ay ilang oras lang naman daw silang nagtungo sa kaharian ng engkantada. Ngunit pagbalik niya sa kanilang bahay, ilang araw na pala siyang nawawala. Akala pa nga ng pamilya, tuluyan ng hindi makabalik si Paeng na anila kinuha na ng engkantada. Subalit ang lungkot ay napalitan ng kasiyahan at labis na namangha ang pamilya sa magandang balitang daladala ng binata. Yung lolo nila ay halos hindi naman makapaniwala sa nangyari sa apo dahil binigyan ito ng mga bagay na gagamitin sa larangan ng panggagamot. Na ayon pa sa kanilang lolo, simula nung nag-umpisa siya sa panggagamot ay hindi man lang ito nagkaroon ng mga ganoong bagay. Kaya nasabi niya talaga, toga para sa apo ang mga gamit na binigay. Si Paeng daw talaga ang pinili ng engkantada upang maging isang manggagamot. Sabi ng lolo, itago at ingatang mabuti ang mga bagay na yon. Huwag ipakita sa iba
dahil para talaga sa kanya yon. At dito na nag-umpisa ang pagiging isang tanyag ng binata sa lugar, kasama ang kanyang lolo bilang mahuhusay na manggagamot. Katulong ni Paeng ang engkantada. Madalas pa rin silang nag-uusap sa batis, lalo na kapag kailangan ng tulong ni Paeng ukol sa mga karunungang lihim. At nung halos makuha na niya ang lahat ng kaalaman, ay hindi na sila masyadong nagkakausap. Paminsan-minsan na lang, pero walang mintis naman kada linggo ay may isa. Ngunit sa pagdaan ng panahon kung kailan nag-asawa na si Paeng, simula nun ay hindi na nagpapakita ang engkantada. Kung anuman ang dahilan, kay Lolo Paeng ay palaisipan. At dito na po magtatapos ang kwento ni Lolo. Isang karanasan kung paano siya nagkaroon ng agimat at naging tanyag sa larangan ng panggagamot. Lubos na gumagalang, Kabalyero ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At yun na po ang kwento ni Sir Kabalyero, mga kaibigan ko, no? Bagaman hindi ito kwentong aswang, ay talaga naman pong napakaganda ng story ni Lolo Paeng, no? Kung paano siya nagkaroon ng mga agimat na ginagamit nila sa panggagamot. Na-amaze ako sa portion na yung nagpakita ng tunay na anyo yung engkantada raw, no? May nabasa rin po ako dati na yung mga engkanto daw, mga engkantada, kasama na yung mga anghel, no? Ay hindi daw po mukhang tao. Siguro yun yung mga nandito sa lupa, no? So kapag makakita pala talaga tayo ng pangit na nilalang, no? Hindi ka agad masabi kung masama ba yan o mabuti. Pero kung ako yun, ay hindi na ako magbalik doon sa gubat. So kayo mga kaibigan, kung anong opinion nyo, i-comment nyo na lamang po dyan sa baba, no? At ngayon ay madako na po tayo sa ating membership shoutouts, no? Binabati natin unang-una, pinakamatagal, Christine Olzon na 44 months member na, Luis Elmido 20 months, kay Jim Samilia 25 months member na, Jonizel Alviola 21, kay Jeffrey Bunyad 19 months, Esmeralda Jucares 8 months, kay Rosary Jayarante 2 months member na, kay Elsie De Acosta 41, Ramonita Verdugo 1 month member, Darlene Cabatuan 45, kay Samantha Cruz na 1 month na, kay Susan Dorn 1 month na rin po, kay Mike na 26 months member na, Rancid Horror Stories magma 1 month na rin to, no? Nabubulo na naman si Akez. Kay Rose Kim na 11 months member, Al Fernando bago pa lang, no? Kay Cheng's Channel 11 months, Liam 1 month member na. Last but not the least, bagong rejoin si Totski na taga North Cotabato, Story Hikes of Totski, 30 months member na. Ayan, maraming salamat po mga kaibigan sa walang sawang pagtangkilik sa ating programa. Mula noon hanggang ngayon, nandidiyan pa rin kayo. At syempre sa mga commentators natin, last update mga kaibigan, ayan, babatiin natin silang lahat. Unang-una kay Anika Mishka, ayan, kay Lilibet Andrade, no skipping ads, maraming salamat ma'am. Kay Ramonita Verdugo, kay Rexia Bergas, kay Arlene, kay Zoraida Longchamp, no? Kay Nimwell Joshua Magdaong, kay user R lang nakalagay, kay Tiger Lily, kay Christy Harm ng Germany, dalawang account ni Ma'am Christy Harm, thank you po. Kay Ria Tamba, ayan, kay Samantha Cruz, kay Ramonita Verdugo, tapos na Hazel Fiesta, Ramwin Damang PH, no? Kay Jonathan Barba, kay German Marasigan, kay Mary Asilar, last but not the least, kay Madam Christy Harm ng Germany naman, no? Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kaibigan ko. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento
Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.